Orly Gutesa nag-expose na flood control anomaly. Binanggit na yung si dating Congressman Saldico. So retract. Nabanggit yung pangalan ni Senador Chis Escudero na nagdala ng 5 hanggang 4 o 5 maleta. Nabanggit yung pangalan ni Kiko Pangilinan. Wala namang maleta yung binigay doon kay Senador Kiko Pangilinan at si Aaron Cuneta. Yung picture lamang. Pero ang tanong, bakit nandoon siya sa hangar na yung hangar na yon ay pag-aari ni dating Congressman Saldico. Nabanggit yung pangalan ng 2 broadcaster, si Ramon Tolpo at Arnold Clavio. Yan ba ay may totoo? Nakatanggap ba talaga na sila ng pera? Iyan ang mga katanungan dahil una nilang pinasinungalingan na hindi sila tumanggap ng pera, no? At magsasampa nila, haharapin daw, sabi ni Arnold Clavio, haharapin nila sa korte yung mga paratang nila. So yan ang mga bago. Maliban dyan, wala nang bago yung mga pangalan ni Pangulong BBM. Nabanggit na rin nila yan doon sa kanilang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee. At yung iba pang mga testimonya nila, hindi na bago. Ang bago lamang nitanggal nila yung sinasabi ko, yung nagpadala ng pera sa bahay ni Senador Chis Escudero, si Kiko Pangilinan, nakaladkad, si Torre, at yung 2 broadcaster. So yan lamang yung bago na kanilang nabanggit doon sa presscon ni dating Congressman Mike Defensor. Ngayon, ang nagrarally lamang dito, ito yung bayan, mga militanteng grupo. Ano ba itong mga militanteng grupo? Ito yung mga militanteng grupo na gusto nilang ma-impeach, no? Makikita nyo, itong militanteng grupo parang wala nakalagay doon sa flood control Ang gusto na nila ma-impeach si Sara Duterte. Yan Ito lang yung militanteng grupo na ang gusto nila ay ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yung flood control gusto nyo bang maimbestigahan? Tay, gusto nyo ba maimbestigahan flood control o ibasura na lang? Imbestigahan. Ikaw, imbestigahan ikaw. Flood control, maimbestigahan o ano? Ayaw. Ayaw nila sa flood control. Trilyon ang pinag-usapan. Ayaw. Dapat managot. Wala kami Sa- sinabi, lahat ng korap dapat managot. Marcos Duterte yan managot. Ayun. Sige, pakiulit nga. Sige, sabihin nyo po. Marcos Duterte dapat managot. Lahat Marcos ng sangkot dapat managot. Ayun, Marcos Duterte. Ayan, si Marcos Duterte. Ang sabi nila dito, Marcos Duterte ay dapat managot, no? Sino man ang wala silang kinikilingan. Marcos Duterte managot. So gusto nyo ituloy ang flood control? Dapat lahat nga Kaya nga lahat Paano ka makapagpaka kung di ka magpa-imbestiga? Dapat ma-impeach lahat. Lahat na magnanakaw. Dapat managot. Ayun, lahat daw ay magnanakaw. So hindi sila papayag, no? Una rito, sinasabi ni Senador Erwin Tulfo na ibasura na lang. Para ano mo? Ayun, nakalagay dito sa kanila, sarado mandarambong dapat litisin. Dapat managot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., managot si Vice President. Sino ng Pangulo natin kung ganon? Ate, sino ng Pangulo natin kung mawala si... Ay, dapat maano muna yan. Saka na yan. Dapat mapalis muna yan ang panagot. Si Pangulong Marcos Dapat taong bayan ng maging Pangulo. Ang Pangulo si BBM. Ngayon, Ikot lang yan dyan. sige, Di ang Pangulo si BBM. si BBM. Paano kung managot siya? So matanggal siya. Sino ng Pangulo natin? Unahin muna natin. Taong bayan. Unahin muna natin. Taong bayan. Unahin mo muna yan. Taong bayan. Ang sabi nila, ang Pangulo ang taong bayan. Ayun, napakaganda to. Tayo ang Pangulo. Ang daming Pangulo. Napakakaibigan. Tayo na, ang Pangulo. Ang gulo ng Pilipinas. Itong mga punusunod lamang ito kung anong utos sa kanila. Yan. Namandato ng konstitusyon ngayon, hindi pa nakabimbin doon sa request ni Senador Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Nagpasaklolo siya na dapat ay legality yung pagiging Senate President, pero nagparaya na siya, so magiging baliwala. Halimbawa, ang desisyon ng Korte Suprema, ay siya yung legal na naging Constitutional President. Paano yon? Magiging korte kung siya ang desisyon ng Korte Suprema at nagparaya na siya, ayaw na niyang maging Pangulo, ipanubayan niya
kay Sherwin Gatchalian. Ngayon, yan ang malaking katanungan ngayon, no? Malaking katanungan ngayon sa atin kung susundin ba ni Cayetano na maging Senate President, pero nagparaya na siya eh. Kung ang desisyon ng Korte Suprema, ang legal si Cayetano. Kasi kung yung matatandaan, sumulat si Senador Cayetano, nagpasaklolo sa Korte Suprema, kini-question yung pagiging acting Senate President ni Senador Sherwin Gatchalian. Pinananindigan kasi, ipinunto ni Senador Gatchalian yung Abilino versus Cuenco, yung pagiging senador nila nung 1935 Constitution, no? Legalidad nung naturang pag-upo nila. So kaya nga nagpasok lolo si Senador Alan Peter Cayetano upang ma-desisyon na kung sino talaga ang magiging Senate President. Pero ngayon ay nagparaya na siya. So yan ang malaking katanungan ngayon, mga kaibigan, no? Ayan. Yan makikita niyo rally at sinasabi nila ngayon, sino ba, tinatanong ko kung sino mananagot. Kasi managot si Pangulong, sinasabi nila wala naman, nung tinanong ko lang na sino ang dapat managot. At binabanggit nila, managot si Pangulong Marcos, managot ang lahat, pero walang nakalagay doon. Ang nakalagay lang doon, mga kaibigan, doon sa kanilang mga placard na tingnan natin dito kung nakalagay ba na managot si Pangulong Marcos. Sa mga mandarambong Duterte, tinatanong ko dito, Alan Cayetano, so nakalagay doon. So yun lang, wala akong nakita dito. Vice President, yan, paglustay. So ang binabanggit dito, si Sara, ito, panagutin si Sara, ikulong si Bato at singilin si Marcos. Ayun, medyo panghuli na, singilin si Marcos. Nakabanggay dito, singilin, ibagsak ang bulok na sistema ng bakuran at kapitalismo. Isulong ang pakikibaka para sa tunay na demokrasya at katarungan. So yan ang mga nangyayari ngayon, no? Sa ating bansa. Parihong namumuno ang ating Pangulo, nakaladkad din yung pangalan niya, si Vice President Impeachment. Kung si Alan Cayetano ang Senate President, nakaladkad na rin. Sunod yan si Justices, House Speaker. Yan ang mga susunod kung sakasakaling walang Pangulo. Yun ang mangyayari ngayon sa Pilipinas, no? Ang tanong, sakaling matuloy ito, ang taong bayan ba ay naniniwala pa rin sa integridad ng Senado kung ganito ang mangyayari? Ibig sabihin, lahat ng mga panukalang batas nila na nakabimbin ngayon ay pagiging integridad ng isang senador ay tinitiwalaan ba ng taong bayan? Yan ang malaking katanungan na dapat sagutin ng mga mambabatas, mga kaibigan. Yan, dito po yung mga kilos protesta, nag-protesta. Dahil basahin natin yung kung anong lahat ng sangkot dapat managot, makabayan, taong bayan sa Senado. Ayan, ito yung Sara Letisin Bato, arestuhin, bayan muna. Yan, mga bayan muna, ibagsak, baguhin ang bulok na sistema. Yan, ito yung mga nagtatagawa ng kilos sa protesta, no? Dito sa harapan ng Senado. Yan, mga bayan muna, militanteng grupo kung saan ay nais nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang kanilang kahilingan at ay napakaraming mga pulis, no? Maraming mga pulis ang narito. Yan nagsasagawa ng kilos sa protesta. Ito yung mga pulis mula doon sa dulo hanggang dito sa kabila ay nagsasagawa lahat yan. At merong barbed wire sa gilid, no? Gilid, may mga yan, mga pulis yan, may mga barbed wire ang nakalagay sa palabas ng Senado. Dito ay bukas to sa mga motorista, pero doon sa kabila ay sarado sa mga motorista dahil nga ay ngayon ay special session kung saan nagpatawag ng special session si Pangulong BBM, no, sa mga senador.
At una rito ay nag-giveaway na si Senador Alan Peter Cayetano, ay pinaubaya na niya yung Senate President kay Senador Sherwin Gatchalian, no? At siya na yung malamang na siya na yung hindi na acting, no, Senate President na talaga si Senador Sherwin Gatchalian. Yan ang mangyayari ngayon dito sa harapan ng Senado. Hindi ng araw, pero hindi lintana, no? May mga senador doon, mahigpit yung pinatutupad na seguridad, walang makakadaan. At yung mga media ay nandito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari mamaya, no, sa gagawin yun ng mga senador mamaya, no. Ito may mga picture pa, yan, umiiyak, litisin Sara, litisin Bato, arestuhin, bayan muna, yan, no. Yan yung mga nakalagay po dito. Yan yung mga nagsasagawa ng kilos sa protesta, mga militanteng grupo kung saan may mga barbed wire, mga pulis, no. Ayan, nakabantay, ay sumusunod lamang ng utos. Una rito ay nagpahayag yung mga senador na dapat ay umusad na, talakayin na yung mga panukalang batas, at yung panukalang batas na nakabimbin ay dapat yung prioridad. Yung unang nagmungkay si Senador Erwin Tulfo na ibasura na, wag nang talakayin yung flood control, ipaubaya na sa Ombudsman at DPWH yung usapin sa flood control, no. Ang trabahuin natin dito sa Senado yung mga nakabimbing batas, yung flood control. Hayaan na natin sa Ombudsman at DPWH. Yun ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo, dahil natetengga na yung mga panukalang batas natin, at hindi natin alam kung totoo ba yung mga pinagsasabi ng mga 18 mga testigo. Yun ang binabanggit ni Senador Erwin Tulfo, na ibasura na natin yung na usapin ng flood control. Si Senador Cayetano nag-giveaway na, pero bago siya nag-giveaway, kung yung matandaan, merong pagtitipon yung mga Chinese embassy kung saan katabi ni Senador Cayetano si First Lady, no, kasama Lisa Marcos, kasama niya nakatabi, at merong binubulong si Senador Cayetano kay First Lady. Kung ano man yung binubulong-bulong niya, hindi natin alam. Pagkatapos nung binulungan niya si First Lady, ngayong umaga ay nagbago yung kanyang pananaw, no. Biglang giveaway na niya yung kanyang liderato. Bahala na si Senador Sherwin na talakayin na natin. Sabi niya, talakayin niya yung mga nakabimbing panukalang batas, at yung usapin naman sa flood control, kahit trilyon pa yung usapan na yon, wala namang ebidensya kung talagang nagnakaw ba talaga si dating Congressman Saldico. Ibasura na natin. Yun ang sinasabi ng mga senador, ibasura na natin, ibaon natin sa limot, at tuloy na tayo. Tuloy na tayo sa maliligayang araw natin. Yun. Ganun lang naman ang buhay. Kanya-kanyang diskarte. Tuloy na tayo. Ibig sabihin ng kanya-kanyang diskarte. Diskartihan natin yung mga nakabimbing panukalang batas na dapat talakayin, no. Yun ang binabanggit nila. So, move on na tayo. So, kung sakaling ganun mangyayari at tuloy na yung pagtalakay na nakabimbing batas, isa na lang ang usapin, yung impeachment kay VP Sara Duterte. Ngayon, sa impeachment, sino magpipreside? Although nag-convene na ang Senado bilang impeachment court, kinakailangan abogado yung magpipreside, yung presiding justice. Sila yung mga senator judges, yung presiding judges dapat abogado. Sino-sino yung mga abogado sa Senado? Ang mga abogado yan, Senador Rodante Marcoleta, magkapatid na Cayetano, Pia at Alan, mga abogado yan. Chis Escudero, mga abogado, at Senador Kiko Pangilinan, abogado. Ang pagkakaalam ko, 5 lamang yung abogado sa Senado. So kung 5 sila yung dapat na tatayo bilang justice, Senate justice, na mangunguna, magpipreside para i-impeach si Senador
Vice President Sara Duterte. Ngayon, sino sa kanila ang lima ang tatayo bilang Senate Justice? Yan ang malaking katanungan ngayon na mangyayari. Sa mamaya ay magsasagawa ng special session kung saan nakapaloob doon sa executive order na ipinalabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung mga nakabinbing mga panukalang batas. Ano yon? Panukalang batas na may kinalaman sa edukasyon, panukalang batas na may kinalaman sa agrikultura, panukalang batas na may kinalaman sa infrastruktura, panukalang batas kung saan ay limang mga general na udlot yung kanilang confirmation na dapat ma-confirm dahil nga doon sa usapin ng rules, no? Kung yung matatandaan, merong motion si Senador Rodante Marcoleta na payagan na mag-participate ang mga senador online, yung video conference, pero naudlot yung naturang usapin. Hanggang ngayon ay hindi pa natalakay kung papayagan yung mga senador na magsagawa ng online voting at online participation. Ngayon, ang pinaglalaban nila yung presidency, no, maging Senate President. Kaya ganun na lamang yung paninindigan ni Senador Alan Peter Cayetano, pero ngayon medyo nagbago yung kanyang ipinaubaya na niya, no, sa kanyang Facebook Live, ipinaubaya na niya kay Sherwin Gatchalian. Ngayon, ang tatalakayin nila kung matutuloy ba yung Senate Blue Ribbon Committee, kung sinong hahawak kung matutuloy. Pero una na nagpahayag si Senador Erwin Tulfo na wag na nating talakayin yung flood control. Wala naman yun, maliit lang yun, sa ombudsman na lang. Sabi niya, pabayaan na natin yun. Ang talakayin natin yung panukalang batas na may kinalaman sa agrikultura, panukalang batas na may kinalaman sa edukasyon, panukalang batas na may kinalaman sa infrastruktura, etc. etc. Pero yung flood control, wag na natin ibasure, pabayaan natin sa ombudsman. Yun ang sinasabi ni Senador Erwin Tulfo. Ngayon ang tanong, nag-inhibit na rin siya kasi nakaladkad yung pangalan niya, ay nag-inhibit siya. Ngayon ang tanong ngayon, yan ba ay matutupad? Mababasura ba yung pagtalakay sa panukalang yung flood control anomalies? Malaki yun, napakalaking skandal, malaking scam yun. Kung sakaling mabasura yun at tatalakayin na yung mga nakabimbing panukalang batas, ang tanong ng taong bayan, yung institusyon, yung sagradong institusyon ng Senado, maibabalik ba ang tiwala ng taong bayan sa Senado? Yan ang malaking katanungan ngayon. Maibabalik ba ang tiwala ng taong bayan sa Senado na nakaladkad ng bitin Parang bitin yung nangyari, no? Yung press con kahapon ni dating Congressman Mike Defensor Santiago sa Mandaluyong City, 4 na yung binabanggit niya Nakaladkad yung pangalan ni GM Manager MMDA Nicolas Torre III kung saan nagbigay ng 50,000 di umano si Torre doon sa isang testigo kapalit ng pag-retract. Bawiin mo na lang na kasama si Orly Gutesa. Kung yun matatandaan, si Orly Gutesa, yun ang